kayong matutong muli sa Araling Panlipunan? Halina't ako'y inyong samahan upang kilalanin ang mga Athenians at Spartans. May dalawang pangunahing polis o lungsod-estado sa Gresya. Iyan ang Athens at Sparta. Sa videong ito, ating malalaman ang pinagkaibang lipunan at kultura, ekonomiya at dahilan ng pagbagsak ng Athens at Sparta. Sa Athens, ang ama ang pinuno at tagapangalaga ng mga kasapi ng pamilya. Ang ina naman ang tagapamahala sa mga anak at tahanan katulong ang kanilang mga anak. Kontrolado ng ama ang babaeng Athenian sa panahon ng pagkadalaga nito at ng asawa naman nito kapag ito ay kasal na. Sinusunod ng mga magulang na Athenian ang pagkakasundo ng mga anak. Sa edad na 15 hanggang 16 na taong gulang, karaniwang ipinapakasal ang mga babae, habang ang mga lalaki naman ay nagpapakasal sa gulang na 30 taon. Hanggang 3 ang karaniwang bilang ng mga anak ng Athenian. Naniniwala sila na sapat lamang ang bilang na ito sapagkat lubhang magastos ang pagpapalaki kapag marami ang anak. Chiton ang tawag sa damit na may sinturon ng mga Athenian na gawa sa linen o lana. Sa mga babae, hanggang sa sakong ang haba nito, habang hanggang tuhod lamang ang sa mga lalaki. Himeisya naman ang tawag sa balabal na kanilang ginagamit tuwing panahon ng taglamig. Nakikisa ang mga Athenian sa Olimpiada, isang palaro na ginaganap tuwing ika-4 na taon. Dito, nagpapaligsahan ang mga atleta ng Athens at ng iba pang lungsod-estado ng imperyo. Puntahan ng mga kalalakihan ang mga agora o palengke. Dito sila nagpapalitan ng mga balita at kuro-kuro tungkol sa mga nagaganap sa estado. Aba, ang mga kalalakihang Athenian pala, ang sinaunang lalaking bersyon ng mga marites. Pagdating naman sa edukasyon ay kakaunting babaeng Athenian lamang ang nakakapasok sa paaralan, samantalang ang iba ay natututo na lamang bumasa sa kanilang tahanan. Ang mithiin nila sa pagtataguyod ng edukasyon ay upang hubugin ng mga Athenian bilang responsableng mamamayan. Samantala, sa Sparta, ang mithiin nila sa pagtataguyod ng edukasyon ay upang makalikha ng mamamayang malakas at matapang na mandirigma. Sumasailalim sa mahigpit na pagsasanay upang maging kasapi ng hukbo ang bawat batang Spartan. Umpisa pagkapanganak hanggang 7 taong gulang. Sinusuri ng estado kung malusog o hindi ang sanggol na Spartan. Ang malusog ay ibinabalik sa ina upang alagaan at mabuhay. Ang may mahinang pangangatawan ay iniiwan sa bundok na nakabilad sa araw hanggang sa mamatay. Pinapahirapan ang mga lalaking Spartan upang lumaki silang sanay at matatag sa anumang uri ng hirap. Edad 7 hanggang 20 taong gulang. Isinasailalim sa mga pisikal na gawain at pagsasanay ng militarismo ang mga lalaking Spartans. Samantalang sa Athens ay sumasailalim sa pagsasanay ng militarismo ang mga kalalakihan sa edad na 18, 20 hanggang 30 taong gulang. Isinasama sa sisisyon o pangkat ng 15 mga bata kung saan ipinagpapatuloy ng mga Spartans ang pagsasanay sa militarismo. 30 gulang pataas, sila'y itinuturing ng isang ganap na Spartan. May kapatanan silang sumapi sa apela o popular na asembleya. Patuloy pa rin ang pagpunta nila sa gymnasia at sisisyon para sa mga pagsasanay na pisikal. Mga barracks ang tawag sa tirahan ng mga kalalakihang Spartan hanggang matapos ang kanilang edukasyon. Ang tanging pahinga lamang ng mga kalalakihan ay ang panahon ng digmaan na tangi nilang pinaghahandaan mula pagkasilang. Isang karangalan sa kanila ang lumaban at mamatay para sa Sparta. Kumpara sa mga kababaihan sa Athens, ang mga kababaihang Spartans ay mas higit na nakatatamasa ng mga karapatan sa lipunan. Sila ay may karapatang mag-aral kagaya ng mga kalalakihang Spartans. Sinasanay din sila sa pagtakbo, pagtalon, pakikipagbuno at paghahagis ng javelin at discus upang maging malakas at matapang na tagapangalaga ng kanilang mga anak.
Nahahati ang lipunan ng Sparta sa tatlo, ang Spartatay, Perioikay at Helot. Ang Spartatay ay tinuturing na mga tunay na Spartan. Sila lamang ang may karapatang bumoto at makibahagi sa pamahalaan. Binibigyan sila ng kabahaging sakahan mula sa lupang pampubliko at hindi nila maaaring ipagbili ito, ngunit maaari nilang ipamana sa kanilang anak. Ang Perioikay naman ay mga mangangalakal ng estado. Hindi sila maaaring sumali sa buhay politika. May ilang karapatang tinatamasa at maaari ring maging kasapi ng hukbo. Helot ang tawag sa mga alipin sa Sparta. Sila ang mga tagasaka ng mga lupain at sila ang tagagawa ng iba pang mga gawain ng estado at ng aristokrasya. Sila ang dahilan kung bakit na itutuon ng mga Spartatay at Perioikay ang kanilang lakas at atensyon sa mga gawaing militar at negosyo. Pagdating naman sa ekonomiya, ang Athens ay nakaasa sa pakikipagkalakalan dahil na rin sa lokasyon nito na malapit sa dagat. Ang kanilang pera ay peryak o coins. Samantala, ang mga Spartans naman ay nakaasa sa pagsasaka at pananakop. Ang iron bars naman ay nagsisilbi nilang pera. Bumagsak ang Sparta dahil sa mga digmaang kinasangkutan nito. Samantalang ang Athens ay bumagsak dahil sa pagkatalo sa digmaang Peloponnesian laban sa Sparta. Kasabay ng digmaan ay ang paglaganap ng salot na pumatay sa isang kapat na mamamayan ng Athens, kabilang ang mahusay na pinuno na si Pericles. Sa makatuwid, malaki ang pinagkaiba ng lipunan, kultura at ekonomiya ng Athens at ng Sparta. Ay natutunan ka ba sa video ito? Magsabi ng oo kung may natutunan. Isa pa nga, may natutunan ka ba? Mahusay kung may natutunan. Yan lang muna ang ating tatalakayin sa video ito. Hanggang sa muli,